Ipinanganak si Genghis Khan na may pangalang Temujin. Ang pangalan ay nangangahulugang panday o isa na nagpapanday, at tiyak na nagpanday siya ng isang imperyo. Itinatag niya ang magiging pinakamalaki sa kasaysayan ng daigdig, isang imperyo na nagsimula sa pag-isa ng ilan lamang na mga nomadic na tribo sa Northeast Asia. Kaagad bago ang pag-asenso ng kanilang imperyo, ang mga Mongolian mismo ay naging biktima ng malupit na pagsasamantala ng mga Tsino mula sa pamahalaan ng Hilagang Tsina. Sa loob ng humigit kumulang 1,000 taon, ang mga dinastya ng Tsino ay naglaro ng isang klasikong maliit na laro ng paghahati at pagsakop kasama ang kanilang mga kapitbahay sa Hilaga. Madalas nilang inilipat ang mga katapatan at nilalaro ang isang tribo laban sa isa pa sa pagsisikap na panatilihin silang lahat ay nahahati, hindi balanse at mahina. Ngunit tulad ng masasabi sa iyo ng mga makabagong tagapagtaguyod ng divide and conquer strategy, ang mga taktikang ito ay maari lamang tumagal ng napakatagal. Tinitingnan mo man ang orchestrated discord na nakita ng ika-20 siglo sa Vietnam, o ang kasalukuyang mga paksyon na nilalaro laban sa isa't isa sa isang lugar tulad ng Afghanistan, habang mas matagal kang naglalaro ng mga posporo na nakakalat sa mga pulbos na ito, mas malaki ang tsansa mong masunog ng mga ito. Ang unang laban, pagdating kay Genghis Khan, ay ang pagkamatay ng kanyang ama sa kamay ng mga karibal ng tribo na nagpakain sa kanya ng lason. Ang kanyang ama, isang mahusay na pinuno ng tribo sa kanyang sariling karapatan, ay nagbigay inspirasyon sa batang si Genghis na naghangad na mag-alis sa kanyang sarili bilang pinuno ng kanyang tribo. Gayunpaman, dahil sa kanyang murang edad, ang ibang mga pinuno ng tribo ay tumanggi na kilalanin ang anumang pag-angkin na mayroon siya sa pamumuno. Ipinadala sa labas ng kanilang lipunan, ang pamilya ni Khan ay nagpupumilit na mabuhay. Pinilit ng kanyang ina na maghanap ng mga ligaw na halaman at maging ang pagpatay sa kalsada upang mapakain ang kanilang pamilya. Bahagyang bumuti ang kabuhayan, gayunpaman nang ang kanyang mga anak na lalaki ay nasa hustong gulang na upang magsimulang manghuli, ngunit ang bagong natuklasang kakayahang ito ay humantong din sa isang kakilakilabot na yugto ng fratricide kung saan pinatay ni Genghis si Bekter, ang kanyang nakatatandang kapatid. Mayroong ilang pinagbabatayan na mga dahilan para sa puot sa pagitan ng magkapatid na Khan, gaya ng mga pagtatalo sa kung sino ang dapat mamuno sa pamilya. Ngunit ayon sa alamat, ang kislap na nagbunsod sa pagsabog sa partikular na nakamamatay na anyo ng tunggalian ng magkapatid na ito ay walang iba kundi isang piraso ng isda. Mahirap para sa karamihan sa atin na unawain, ngunit nang makita ng madalas na kalahating gutom na batang si Genghis, na nilamon ng kanyang kapatid ang pambihirang nahanap na sariwang isda nang hindi ito ibinabahagi sa iba pang miyembro ng pamilya, talagang nawalan siya ng malay. Nagpaputok si Genghis ng palaso sa ulo ng kanyang kapatid. Ang krimeng ito ng pagsinta ay hindi mawawala ng parusa, gayunpaman, simula sa isang sumpa na ang kanyang sariling ina na si Hulon ay sinasabing itinatama laban sa kanyang anak dahil sa pagkuha ng kanyang isa pang anak. Sinasabing siya ay sumigaw sa kanya, "Ikaw ay pinanganak na may namuong dugo sa iyong kamay, na may kamatayan." Dapat ay alam ko na kung ano ka sa ilang sandali pagkatapos ng di umano'y mapamahiin na kasabihan at paggondena kay Genghis ng kanyang sariling ina. Ang mga lokal na tribo na dati nang nag-abandona sa kanyang pamilya ay nagpasya na parusahan si Genghis para sa pagpatay hindi makagalaw sa magkabilang gilid ng kanyang ulo. Sa ganitong mga uri ng pagpigil ay hindi nagumana si Genghis. Ni hindi niya kayang pakainin ang sarili at kinailangan niyang umasa sa kabaitan ng iba para lang hindi siya mamatay sa gutom. Ayon sa kuwento, si Genghis, na naiwan sa ganitong ganap na hindi makagalaw na kondisyon, ay naiwan na may isang bantay lamang na magbabantay at mag-aalaga sa kanya isang gabi. Dahil sa sakit at pagod sa pagiging isang bilanggo, sa wakas ay hinampas ni Genghis. Nang hindi tumitingin ang guwardiya, inihagis niya ang kanyang kahoy na pagkaalipin sa kanya, hinampas ang ulo ng guwardiya at pinaalis ang lalaki.
Pagkatapos ay tumakbo si Genghis mula sa tent na naging kulungan niya at nagmamadaling pumunta sa kagubatan. Siya ay naghahanap upang itago ang kanyang sarili nang marinig niya ang mga tunog ng ilan sa kanyang mga bihag sa paghabol. Pagdating sa isang ilog, nilubog niya ang sarili sa tubig sa pagtatangkang magtago sa kailaliman nito. Karamihan sa mga humahabol sa kanya ay dumaan nang hindi man lang siya nakikita, ngunit napansin ni Khan ang isa sa mga lalaki na lumingon at tumingin sa kanya ng diretso sa mata. Alam niya na siya ay nakita at inaasahan na ang nagmamasid ay tatawag sa iba. Ngunit pagkatapos ng lalaki ay magtagal at mag-alinlangan ng ilang sandali, siya ay dumaan na parang hindi siya nakita. Naalala ni Khan ang mapagmahal na aksyon ng lalaking ito at alam na siya ay isang taong mapagkatiwalaan niya. Bagamat siya ay naligtas sa engkwentro na ito, mabilis na napagtanto ni Khan na hanggat siya ay nakulong sa kahoy na tanikala ng kung saan siya ay ganap na walang magawa. Ito ay nang gumawa si Khan ng matapang na hakbang upang sundan ang mahabaging dumaraan na hindi nagpaalam sa mga awtoridad sa kanyang presensya. Nang gabing iyon, nagnakaw siya pabalik sa kampo. Nang walang nakatingin, pumunta siya sa tolda ng lalaking nagligtas sa kanya noon. Nang makita ang kakaibang tanawin ng basang-basang Genghis na pumapatak ng tubig ng ilog mula mismo sa napakalaking kagamitang kahoy sa kanyang mga balikat, natakot ang lalaki. Naawa siya kay Khan, kumuha ng ilang kasangkapan, at nagsimulang buksan ang mga kahoy na restraint. Hinati niya ang kang sa kalahati at nang mahulog ang mga ito mula sa balikat ng bata, itinapon niya ang mga ito sa apoy upang sunugin ang ebidensya ng pagtanggal sa kanila. Pagkatapos ay itinago ng lalaki si Khan sa isang cart na puno ng lana ng tupa, ang pinakamahusay na magagawa niya sa maikling panahon, at hindi nagtagal ay hinahanap ng iba sa kampo si Genghis Khan. Sa kalaunan ng pangkat ng paghahanap ay sumabog sa tolda ng lalaki at hinalugog ang lugar, sinusubukang hanapin si Khan. Perpektong nakatatago sa kariton, ligtas siya mula sa mapanlinlang na mga mata ng mga lalaki. Ngunit bago sila umalis ay kinuha ng isa sa kanila ang kanyang sibat at sinaksak sa kariton para makasigurado. Tamang saksak sa binti si Khan. Napagtanto ni Khan na anumang tunog mula sa kanya ay malamang na ang katapusan ng kanyang buhay. Nagpapakita ng matinding katatagan sa kanyang murang edad, nagawa ni Genghis na manatiling tahimik sa kabila ng sakit. Matapos tuluyang isuko ng mga humahabol sa kanya ang kanilang paghahanap at umalis, mabilis na isinakay ng host ni Khan ang bata sa isang kabayo. Sa kabila ng pinsalang na tamo niya, hinimok siya ng kanyang tagapagligtas na pumunta ka ngayon sa iyong mga kapatid at ina. Nang bumalik siya sa kampo ng kanyang pamilya gayunpaman, wala na sila kahit saan. Matapos maglibot sa lugar, sa wakas ay natagpuan ni Khan silang lahat na nagtatago sa malapit, natatakot na mabiktima ng mga random na pagsalakay mula sa mga kalapit na tribo kapag wala siya. Noon ay nagpasya si Khan na ang isang paglipat ay magiging maayos para sa kanyang pamilya. Nagtipon ng ilang mga gamit at gumamit ng 8 kabayo para sa paglalakbay. Dinala niya ang mga ito sa dilim ng gabi sa malayong kampo ng isang tagapagtaguyod ng pamilya. Anuman ang mga reserbasyon na mayroon si Hulon tungkol sa kanyang anak at sa kanyang fratricide ay itinulak sa gilid sa isang matibay at pragmatikong pagtingin sa katotohanan. Si Genghis ang tanging pag-asa para mabuhay ang pamilya. Mula sa puntong ito, ilalagay niya ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya. Sa susunod na ilang taon, sinanay ni Khan ang kanyang sarili sa parehong pangangaso at pakikidigma. Masiglang inihanda ang kanyang sarili na bawiin ang kanyang sariling pagangkin sa Mongolian steppes. Gayunpaman, naantala ang kanyang rehabilitasyon nang tambangan siya ng isang pangkat ng mga magnanakaw sa kalagitnaan ng gabi at ninakaw ang kanyang 8 kabayo. Sa malawak na kapatagan ng Mongolia, ito ay isang napakaseryosong pagkakasala. Ang biglang ma-relegate sa sarili mong mga paa sa isang lupain, kung saan lahat ay nakasakay sa kabayo, ay isang napakalaking kahinaan. Nagdulot ito ng malubhang disbentaha nang ang mga raider ay sumugod sa likod ng kanilang sariling mga kabayo na umatake sa iyong pamayanan.
Ito ay isang seryosong issue at humihingi ng agarang paghihiganti. Agad na tumalon si Genghis sa likuran ng kaisa-isang natitira niyang kabayo at sinimulang sundan ang landas ng mga magnanakaw. Pagkaraan ng 4 na araw ng pagsubaybay sa mga salarin na ito, nasagasaan ni Khan si Borchu, isa pang batang Mongolian na halos kasing edad niya, na nasa pastulan na ginagatasan ang kanyang mga baka. Tinanong ni Genghis ang bata kung nagkataong nakakita siya ng 8 kabayo at isang grupo ng mga lalaki na sumakay. Matapat na sinagot siya ng kabataan na sa katunayan ay nakita niyang dumaan ang grupong ito. Sinabi ni Genghis kay Borchu na ang mga kabayo ay ninakaw sa kanyang pamilya. Nakapagtataka, nag-alok ng tulong ang binata para matunton ang mga bandido. Sa kanyang mabuting pakikitungo, ay nag-alok pa siya ng sariwang kabayo para magamit ni Khan, habang ang dalawa sa kanila ay lumipad pagkatapos ng mga mandarambong. Gayunpaman, bago maabutan ng batang duo ang pangunahing kampo ng mga kabayo, isang mabangis na mandirigma mula sa grupo ang nagsimulang habulin ang dalawa. Ayon sa kuwento, iminungkahi ni Borchu na manindigan siya at harapin ang aggressor, habang si Khan ay nagpapatuloy na makipag-ugnayan sa iba pang grupo. Napagtatanto na ang binata na nakikipaglaban sa isang mandirigma na may karanasan sa labanan na 2 beses sa kanyang edad at laki, ay magiging isang sakuna. Tumanggi si Khan na payagan siya sa gayong mga hakbang sa pagpapakamatay. Sa halip ay hinimok niya si Borchu na manatili sa kanya, habang sila ay tumulak papatungo sa pangunahing kampo ng mga magnanakaw ng kabayo. Ngunit habang ang kanilang humahabol ay nanatili sa kanilang buntot, si Borchu ay desperado na alisin ang kanilang sarili mula sa kanya. Bahagyang bumagsak siya pabalik, kinuha ang kanyang busog, at sa isang putok ng kanyang palaso, ay nakapuntos siya ng direktang tama sa mandarambong, na siyang nasugatan ng kamatayan at nagpabagsak sa kanya mula sa kanyang kabayo. Sa puntong ito, alam ni Genghis na ang kanyang anak ay hindi ordinaryong pastol ng baka at may napakalaking pangako bilang isang mamamana. Matapos ang pagkamatay ng tulisan na ito, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pagtakbo patungo sa mga ninakaw na kabayo. Sa sandaling isara sa loob ng hanay ng mga hayop, nagawa ni Khan na laso at pilugan sila. Siya at si Borchu pagkatapos ay gumawa ng isang baliw na sugod mula sa hanay ng iba pang mga mandarambong, at ang dalawang kasama ay naglakbay pabalik sa kampo ni Borchu kung saan nakilala nila ang ama ng binata, na sinabi sa kanya ang kuwento kung paano nila naibalik ng ligtas ang mga kabayo ni Khan mula sa mga magnanakaw. Nangangamba si Borchus na baka magagalit ang kanyang ama, na iniwan niya ang kanyang tungkulin na tulungan si Khan, ngunit sa halip na magalit ay ipinagmamalaki niya na ang dalawang batang ito ay kayang pangasiwaan ang gayong gawain ng mag-isa. Pagkatapos ay binati niya sila na sinasabi, "Bata pa kayo. Maging magkaibigan kayo at maging tapat." Tuwang-tuwa ang batang si Genghis Khan na malaman na hindi lamang niya nabawi ang kanyang mga nawawalang kabayo, kundi nakuha niya ang isa sa una sa maraming makapangyarihang kaalyado sa Mongolian steppes.